Filipos 3:20 hanggang 21. Ang pangangaral po sa hapong ito ay karugtong ng pangangaral kayo ng umaga. Ito po ay aplikasyon patungkol sa pangangaral ng pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay nang ipinangaral ko kayo na sa baras. Kumat ibang talata ang pag-uusapan natin sa hapong ito, kaya ang aming pinag-usapan sa baras kanina ay patungkol sa katuruan ng mga apostoles na kapag ang Panginoong Hesukristo bumalik, ay magbibigay siya ng kaginhawaan sa lahat ng mga nagsisi at naging sa ating Panginoong Hesukristo. Sa isang banda, hahatulan niya ang lahat ng hindi nagsipagtalikod sa kasamaan. At amin din na pag-usapan na pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, babalik ang lahat sa dati. Ibabalik niya lahat sa dati. At siya ay maghahari ng 1,000 taon sa daigdig na to, bago pa magkaroon ng bagong langit at bagong lupa. Ngayon dito sa ating babasahin sa Filipos 3:20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Manalangin tayo. Ipaunawa mo sa amin ang iyong salita, Ama naming Diyos, sapagkat naparito kami para sa iyong salita. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, bigyan mo kami ng gabay sa aming paglilingkod at pag-asa sa buhay, na alam namin na ang aming ginagawang paglilingkod sa ngayon ay meron ding kakauwian, kagaya ng ang paglilingkod ni Hesukristo sa lupa ay meron ding kinauwian. At isang araw siya ay babalik upang kung anong nangyari sa Kanya ay ganun din mangyayari sa amin. Sumasampalataya kami, Panginoon, sa iyo at tulungan mo kami sa mga bagay na hindi pa namin lubos na naunawaan at nasampalatayanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Dahil ipinangaral na sa atin ang mga dahilan kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay kailangan bumalik, di may katiyakan. O dapat ko sabihin, dahil naipangaral na sa atin ang mga dahilan kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay dapat umalis at bumalik sa langit, ay dapat din nating maintindihan ang katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay babalik. Ito nga po ay ating buhay na pag-asa. Pumunta tayo sa Tito. Tito 2, talatang 13. Na hintayin yaong mapalad na pag-asa. Kita natin, mapalad na pag-asa. Ano pong pag-asa ng Kristiyano? Itong nakasulat dito. At ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Alam mo, di sa lupa, marami po tayong inaasahan. Kapag ikaw ay nagtrabaho ka, inaalam mo yan kung kailan kasi sweldo eh. Umaasa ka, meron kang kikitain. Si iba nagtatrabaho na hindi umaasa, nakikita siya.
Sino ang nagnenegosyo na hindi naghahanap ng tubo? Yan ay mga bagay na pag-asa rin at inaasahan din natin yan sa pang-araw-araw na buhay bilang tao. Kaya lang, ang Kristiyano, meron siyang pag-asa na higit pa dyan. Na bagamat sa daigdig na to, may inaasahan tayong mga bagay-bagay dahil sa sarili nating pagsisikap na sa tulong na rin ng Diyos ay kinikilala nating binigyan niya tayo ng kapangyarihan na magtrabaho at magnegosyo. Meron tayong mapalad na pag-asa. Sapagkat alam mo, pagka nagtrabaho ka, mapapagod ka. Pag napagod ka, magpapahinga ka. At bakit ka nagpahinga? Para mapagod uli. Bakit ka kumain? Para mabusog. At pag busog ka na, ano na mangyayari? Magugutom ka uli. Paulit-ulit. Nagagawin ng taong pahinga, pagod, pahinga, pagod, pahinga, pagod, pahinga, pagod. Isipin mo, kung ang pag-asa mo lang sa kapaguran ay kapahingahan, na ang kasunod ng kapahingahan ay magpapagod ka uli, anong klaseng pag-asa yun? Bagamat kailangan natin ng pahinga, kailangan natin ng break. Kung kaya nga't ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng dulo, saan papunta ang paulit-ulit na mga bagay na ito? Saan? Diyan sa sinasabi ng banal na kasulatan na isang mapalad na pag-asa na paghihintay sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ang tanong, lahat po ba ay makapaghihintay sa ating Panginoong Hesukristo? Ang sagot po, hindi. Hindi po lahat ng nakaalam na si Hesukristo ay babalik sa daigdig na to ay tunay na naghihintay. Bakit po? Sapagkat nagbasa tayo sa Pilipos, sino po ang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Lahat po ba ng tao? Maliwanag sa talatang 20. Yung mga mamamayan lamang ng Diyos. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang isang normal na mamamayan ng Pilipinas ay hindi maghihintay sa langit sa pagbabalik ni Kristo. Yung mamamayan lamang ng Diyos, mamamayan ng langit ang naghihintay sa mga bagay na patungkol sa langit. Kung kaya nga't pag sinabi mong may ayuda, mas aasahan ng tao yun kaysa pag sinabi mong si Kristo babalik, hindi maghahanda. Madalas sa pagka nakita mo sa Facebook, sabihin mo daw sa mga tao, "Oh, may bagyo, magpa-panic buying." O meron na namang sakit sa China. At meron na namang mga sakit sa China. Kinabahan na naman ng marami. Ay nako, ito na naman, lockdown na naman. At yung iba bumili na agad ng maraming alcohol at face mask. Sabihin mo na may darating na kalamidad, ang mga tao nagpapanik. Pero pag sinabi mong babalik si Kristo, walang makikinig. Walang maniniwala. Bakit po? Sapagkat hindi po likas sa tao na maghintay ng mga bagay na galing sa langit. Kaya nga po itong pag-asang ito sa atin ay hindi po tinanggap natin sapagkat binasahan tayo ng Biblia. Tayo po ay ipinanganak sa pag-asang ito. Hindi po ito basta ibinigay sa atin ng ating relihiyon. Ito po ay kasama ng tayo'y ipinanganak. Saan? Hindi po sa kapanganakan sa laman, kundi sa ating espiritual na kapanganakan. Basahin po natin sa unang Pedro. Unang Pedro 1:3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa.
O, hindi ba? Yung pag-asa po sa Diyos, hindi po likas sa tao yan. Ang may pag-asa lamang sa isang buhay na pag-asa ay yung mga ipinanganak ng Diyos. Ayon po sa Kanyang awa sa atin. Saan? Anong inasahan mo? Sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Hindi po ba? Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Bakit po? Hindi po pwedeng maging maging mamamayan ng langit ang taong hindi ipinanganak na muli. Kung pinanganak ka sa Pilipinas, anong pagkamamamayan mo? Eh di Pilipino ka. Kung kung ipinanganak ka sa Amerika, sa United States of America, eh di anong pagkamamamayan mo? Eh di US citizen ka. Paano ka ngayon magiging mamamayan ng langit kung hindi ka ipinanganak galing sa langit? Kaya nga po, ang pagiging mamamayan ng langit ay sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Kaya sinabi po ng banal na kasulatan, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Dahil yung mamamayan ng langit ay naghihintay naman sa tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Naintindihan po natin mga kapatid. Hindi ba? Dagdagan pa natin. Pag pumunta tayo sa Roma, yan pong pag-asa natin na yan na tinatawag na buhay na pag-asa. Diyan po tayo naligtas. Talatang 24, Roma 8:24. Talatang 24 hanggang 26. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa. At anong pag-asa na tinutukoy sa Biblia? Yung binasa na natin kanina na mapalad na pag-asa at buhay na pag-asa. Di ba? Kaya alam mo, pag nagtanong ka po sa kalsada dyan, sino pong gustong maligtas? Lahat gusto. Sino bang ayaw maligtas? Pagka tinanong mo, kayo po ba'y sumampalataya kay Kristo? Sasabihin, opo. Ako po'y Kristiyano. Pero alam mo ba na maraming Kristiyano na parang ayaw pa nilang bumalik si Kristo? Hindi mo ba alam na pagka ikaw ay Kristiyano, yan ay napaka-basic at fundamental na pag-asa. Walang sino mang Kristiyano na hindi naghihintay kay Kristo. Bakit? Tayo ay iniligtas sa pag-asa. Eh bakit iniligtas ka sa pag-asa? Diyan ka ipinanganak ng Diyos. Kaya irresistibly, ang pag-asa natin sa pagbabalik ni Kristo ay bunga ng pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Tuloy natin. Datapot ang pag-asa nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino ang umaasa sa nakikita? Di ba? Kaya nga kahit makakita ka ng himala, hindi ibig sabihin nakakita ka ng himala, iligtas ka. Sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang dami pong nakakita ng himala na gawa ni Kristo. Marami pong kumain ng tinapay. 5,000 sila, mga lalaki lang ang binilang. Pero isipin mo yung mga asa-asawa nila at mga anak-anak nila, 5,000 ang kumain ng tinapay. Nagaling lang sa 5 tinapay at 2 isda. Pagkatapos, nakakita ng himala. May pananampalataya ba sa Diyos? Wala. Sapagkat sino nga naman ang umaasa sa mga bagay na nakita mo na? Kaya ka nga umaasa dahil wala pa. Pero naniniwala ka. Kaya nga kung pag pinag-usapan ng pagliligtas ng Diyos, hindi ka umaasa kasi may nakita ka, hindi ka ligtas sapagkat may nakita ka.
Oy, nagpakita sa akin si Jesucristo sa langit, ligtas na daw ako. Malabo yan sa banal na kasulatan. Pero ito ang isang bagay. Narinig ko ang salita ng Diyos at sinabi niya, ang sino mang sumampalataya ay may buhay na wala hanggan. Narinig ko at ako'y naniwala. At yun ang pananampalataya. Sapagkat sinasabi na Roma 10:17, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya isipin mo, kahit ang Diyos nagsalita sa lumang tipan, wala silang nakitang muka. So narinig nila ang kulog at kidlat. Narinig ng mga propeta ang salita ng Diyos at isinulat sa atin. Kaya nga, verse 25, datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Ang mahirap sa pag-asa, minsan kinukumbinsi mo na lang ang sarili mo na maniwala. Kaya nga tayo mga Kristiyano, dahil mga Kristiyano na tayo, huwag nating hayaan na hindi saturated ang isip natin at puso natin ng salita ng Diyos. Bakit? Diyan lang po tayo mapagtitibay sa pananampalataya. Diyan lang. Dahil alam mo, ang hirap maghintay sa hindi mo nakita. Buti sana kung nakita mo na yung mukha ni Kristo, di ba? Mga apostoles, nakita nila. Hinintay nila, dahil nakita na nila. Pero tayo, wala pa tayong nakita. Ang mga taga-Roma wala pang nakita. Pero tandaan niyo yung sinabi ng salita ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, mapalad ang sumasampalataya sa Kanya kahit hindi siya nakita. Bakit sapat yung ating narinig sa salita ng Diyos? At nakita ninyo na pag tayo'y nagtiwala sa salita ng Diyos, kumikilos siya sa buhay natin kahit gaano ka-imposible. At kapag naunawaan mo ang kalooban ng Diyos, may kita mo mukhang pinipilit ka ng kanyang biyaya para din sa iyong ikabubuti. Kaya mga kapatid, sinabi pag tinuloy mo sa talatang 26, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Tayong mga tao, anong madaling tukso sa atin? Mata. Diba? Yung mga bagay na nakikita, nahahawakan, pisikal. Di ba? Pwede ka bang matukso na hindi nakita? Anong tumutukso sa'yo? Hindi ko nakita eh. Pero ang lakas ng dating. Pwede ba yun? Hindi ba? Kaya nga yung ating espiritu bilang tao na mahina, kailangan ng tulong ng banal na espiritu. Talatang 26. Dahil ang pag-asa sa Diyos ay hindi madaling pag-asa. Kaya nga't ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ano ang kahinaan ng Kristiyano? Ha? Pag sinabi natin kahinaan, ano mo sinasabi natin? Mga kapintasan natin. Wala tayong talent, wala tayong skill, wala tayong pera. Alam mo, oo, kahinaan yan. Totoo. Pero alam mo, ang pinakamalalang kahinaan ng Kristiyano, yung kasunod na talata dyan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Yan ang pinakamalaking kapintasan ng Kristiyano, yung hindi ka nagdadasal. Dahil alam mo, walang dunong na ipagkakait ng Diyos sa lahat ng humihingi sa Kanya. Diba? Walang sitwasyon na para sa ikasasama ng Kristiyano kung talagang marunong siyang manalangin at sa pananalangin niya pinagtitiwalaan niya ang patnubay ng banal na Espiritu. Diba? Isipin mo, paano mo hihingiin sa Diyos yung mga bagay na hindi mo nakita at hindi mo alam, pero kailangan mo sa oras na ito. Kung ikaw ay nasa Pilipinas at mamamayan ka lang ng Pilipinas, ang pangangailangan mo ikagaya lang din ng mga mamamayan ng Pilipinas. Pero kung mamamayan ka ng langit, ang kailangan mo ay mga bagay na kailangan ng mga tagalangit.
Maaaring ang ordinaryong tao, hindi niya kailangan ng kapayapaan, pero ako kailangan ko ng kapayapaan. Sapagkat ako'y anak ng Diyos. Mapalad ang gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Maaaring ang mga tao sa sanlibutan ito ay nagugutom para sa mga nauubos na pagkain at kailangan ko rin yun. Pero dahil sa ako'y tagalangit din, dapat akong magutom sa katwiran ng Diyos. Sapagkat mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y pupunuin ng Diyos. Maaring sa daigdig na to, ang mga tao, bawat isang mamamayan ng daigdig na to ay naghahanap ng kanyang sariling lugar, mangangamkam ng lupa kung kailangan. Ipagkakait ang lugar para sa kanyang kapwa para lang masabing meron siyang kanyang sarili. Pero dahil sa ako'y tagalangit at kayo'y tagalangit, kailangan natin ng kaamuan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mapalad ang mga maaamo sapagkat sila'y magmamana ng lupa. Marami tayong pangangailangan bilang tagalangit na hindi natin lubos na uunawaan. Kaya't ang pagiging Kristiyano ay hindi paglakad kagaya ng mga tao sa sanlibutan. O maaaring naisip mo, oo nga't marami pala akong kailangan sa Diyos na hindi ko naiisip. Kung kaya't sinabi ng banal na kasulatan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng pangangailangan natin, ng nararapat natin, kung kaya po't ang Espiritu ay tinutulungan tayo sa ating mga kahinaan. At minsan kung hindi ka sasabihan ng kapatiran, hindi mo mapapansin na isang bagay, habit mo pala, manner mo pala. Pero halimbawa kung paano at wala kang pagpapakumbaba, at hindi ka marunong umintindi ng sitwasyon at kahinaan ng iba, nasisira ang iglesia hindi dahil sa gawa ng dyablo, kung hindi dahil sa mga taong hindi marunong manalangin. Mga kapatid, yan lang ang kalakasan natin sa banal na kasulatan. Ang Kristong hinihintay natin, oo't wala sa harapan natin, pero pwede nating tawagan. Ang Kristo na hinihintay natin, oo, hindi ko nakita ang mukha niya, pero alam ko ang kanyang boses. Sapagkat sinabi ni Kristo, nakikinig ang aking mga tupa sa aking boses. At nakikilala nila ang aking tinig. Alam mo ang salita ni Kristo. Alam mo ang kapayapaang galing kay Kristo. Alam mo ang katalinuhan ni Kristo. At alam mo ang kaligtasan na kay Kristo. Kaya nga't pagtitiwalaan mo siya at hihintayin mo siya sa kanyang mga pangako. Binasa natin ang mga bagay na ito sapagkat tayo'y naligtas sa pag-asa. Hindi tayo basta tinuro ang umasa ng ating relihiyon. Simula nang tayo'y maging anak ng Diyos, hindi pwedeng hindi tayo umaasa sa Diyos. Buhay na natin yan, ipinanganak tayo dyan. At kung hindi pa babalik si Kristo sa ating kapanahunan, alam kong babalik siya, mamamatay tayo sa pag-asang yan. Sapagkat bagamat hindi ko maaapakan ng lupang ipinangako ng Diyos sa ngayon, nakikita ko na malayo kagaya ng mga unang tao. Dahil alam ko na may tahanang itinayo sa atin ng Diyos. Kagaya ni Abraham, sabi ng sumulat sa Hebreo, basahin natin. Hebreo 11. At ang talata ay 13. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nakita at natanaw na mula sa malayo. O sinasabi ng Panginoon, totoo, hindi ko pa tinanggap sa ngayon. Pero nakita ko na. Kagaya ng mga unang tao, ang dahilan kung bakit nalalagpasan nila ang kanilang mga problema sa pananampalataya dahil sa totoong hindi pa nila tinanggap, pero nakita na nila. Oo, si Abraham ilang beses siya nagkamali sa pananampalataya. Pumunta siya sa Ehipto, pinatulan niya si Hagar,
at marami pang iba at ilang beses niyang pinagkaila si Sarah. Pero hindi sila bumalik kung saan sila tinawag ng Diyos. Nagpatuloy sila sa mga bagay na bagamat hindi pa nila tinanggap, pero nakita nila mula sa malayo. Kagaya ng mga pantas na tao na hindi pa nila nakita si Kristo, pero sinundan nila yung liwanag ng tala para masumpungan nila si Kristo. Ayon sa pananampalataya ay namatay ang lahat ng mga ito na hindi kinakamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan, manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Kaya ang Kristiyano, manlalakbay lang. Alam niyo yung kanta, "This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue." The angels beckon me. Tinatawag na ako ng mga anghel. Naririnig ko na ang mga trompeta. Kagaya ng bandang nag-iensayo na malapit na bumalik ang ating Panginoon. And I can't feel at home in this world anymore. Verse 14, sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. Maaaring sa lugar, sa daigdig na to, wala akong sariling lugar. Ang dalangin ko lang sa Diyos ay sana sa oras ng bayaran ay meron akong pambayad. Pero kagaya ni Abraham, meron tayong pupuntahang lugar na ating sarili. Hindi kagaya sa daigdig na to, pag nagbayad ka na, maghihintay ka uli ng susunod pang bayaran. At susunod pang bayaran. Walang katapusan na bayaran. Nagbayad ka para magbayad uli. At yan ang natural na bagay sa daigdig na to. Kagaya ng kumain ka para magutom at nagpahinga ka para magpagod uli. Pero magkakaroon tayo ng sariling atin. Alam niyo, yung sinasabi ko ay mga bagay na parang katangahan sa taong hindi ipinanganak ng Diyos. Pero ang sinasabi kong sariling atin, yung lugar natin kasama ni Kristo. Na tayo'y maghahari sa daigdig na to na kasama ni Kristo. O iniisip nyo ba na yung bahay na yan isa langit kaagad? Mga kapatid, maghahari si Kristo rito na 1,000 taon. At sinasabi ng banal na kasulatan, lahat na nakay Kristo ay maghaharing kasama ni Kristo. Ang sinabi ni Kristo, mapalad ang mga maamo, sinabi ko na kanina, sapagkat kanilang mamanahin ng lupa. Mamanahin natin ang lupa, ang daigdig. Kaya talatang 15, ang katotohanan kung kanilang naalala yaong lupaing kanilang pinanggalingan ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Di ba? Ang problema sa Kristiyano, kaya pabalik-balik, inaalala mo pa kung saan ka galing. Di ba? Pagka pinanggalingan mo, wag mo nang balikan, sabi ng banal na kasulatan. Di ba? At makikita natin na sa Pilipos, basahin din natin yung talatang ito. Ito muna. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay ang sa langit, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay mula sa langit. Di ba? Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Alam mo, yung ipagmalaki ng Diyos, ipagmalaki mo ang Diyos ay magandang bagay. Pero alam mo yung ang Diyos ipinagmamalaki ka. Kagaya ng ginawa niya kay Satanas, nung humarap si Satanas sa Diyos, sinabi ng Diyos kay Satanas,
Satanas, saan ka galing? Ayan, akyat panaog. Akyat baba. At sinabi ng Diyos, nakita mo ba yung anak, yung lingkod ko na si Job? Nakita mo ba yung lingkod ko doon? Nakita mo yung lingkod ko. At hindi sila ikinahiya, hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Yan! Ako Diyos niyan! Bakit? Nang nakita nila ang pag-asang ito, hindi na sila bumalik sa dati nilang pinanggalingan. Nagtiwala sila sa Diyos. Pero anong sabi ng Panginoon sa mga Israelita na walang pananampalataya? Na nagduda, kaya baga tayong buhayin ng Diyos? Iniligtas tayo ng Diyos sa Ehipto, kaya baga tayong dalhin ng Diyos sa lupang pangako? Sabi ng Panginoon at siya'y sumumpa sa kanyang pagkagalit, hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Parang sabihin ng Diyos, hindi ko tao yung mga yan. Hindi ko kilala yung mga yan. Sinong Diyos na mga yan? Nang kanyang sinabi kay Moises, Moises, lumayo ka sa mga taong yan. Wawasakin ko sila. At mula sa iyo, gagawa na lang ako ng bagong bansa. Pero sinabi ni Moises, O Diyos, ikaw ay mabagal sa pagkagalit. At ikaw ay masagana sa awa. Kapag inubos mo yung mga taong yan, anong sasabihin sa iyo ng mga tao? Kaya ito'y sa awa ng Diyos na hindi tayo nauubos. Sapagkat ang kanyang awa ay hindi nagbabago. At hindi tayo ikinahihiya ng Diyos. Sapagkat nung tayo'y sumunod sa Panginoon, hindi na natin naisip na bumalik. Sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Anong sinabi sa Hebreo 11? Nandito rin tayo. Nandito rin tayo. Pero umatras pala tayo dapat. Pumunta tayo doon. Sa talatang 38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong tumatalikod sa pananampalataya. Anong sinabi ni Jesucristo? Sino mang magkakaila sa akin, ay kakaila ko rin sa harapan ng aking Ama. Hindi ba sinabi niya yan? At sasabihin ng Panginoon, aba, masagana naman ako sa biyaya. Bakit yung mga yan nagsipagtalikod? Sinong Diyos ng mga yan? Ako na may maawain na Ama. Walang mabuting bagay ay pagkakait ko sa aking mga anak. Pero kung dahil sa mga bagay na akala natin masama ang Diyos, ay tinalikuran natin ang Diyos, sino ang Diyos mo? Kaya ang kaligtasan ay sa pananampalataya lang kay Kristo. Sapagkat ang tao ay likas na mahina. Pero ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At siya ay Diyos ko. At Diyos natin. Nawa sa araw ng paghuhukom ay sabihin ng Panginoon, ako ang Diyos nyo at kayo ang aking bayan. Sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Pag nagtayo ka ng bahay, sinong ititira mo doon? Ititira mo doon yung sayo. Ipinaghahanda tayo ni Kristo ng lugar sapagkat tayo ay sa Kanya. Kaya sinabi, huwag kayo mabagabag, huwag kayo mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig tayo sa salita ni Kristo. At sinabi niya, ako'y aalis at ipaghahanda ko kayo ng lugar. At pagkatapos babalik ako. At isasama ko kayo. Kita mo yan?
Kaya mga kapatid, tayo manlalakbay lamang. Marami nagsasabi na ang paglalakbay natin ito ay nagtatapos sa kamatayan. Mga kapatid, hindi kamatayan ang huli nating hantungan. Hindi alam ng tao na ititinakda sa lahat ng tao na minsan mamatay pagkatapos ito paghukom. Ngayon, bumalik tayo sa Pilipos. Sa palagay ko, ay nabigyan na natin ng mariin na doktrina itong talatang 20. Ituloy natin. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Ano yan? Pagbalik ni Kristo. Sabi diyan, yung katawan ng ating pagkamababa ay papalitan niya para maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Sinabi ng apostol na laman at dugo ay hindi magmamano ng kaharian ng Diyos. Para na makasama natin si Kristo, kailangan magkaroon tayo ng katawan na kagaya ng katawan ni Kristo. May nagtanong kanina sa baras, paano kung bumalik si Kristo? At hindi ko na mahintay sapagkat namatay na ako. Basahin natin sa banal na kasulatan. Pumunta tayo sa unang Korinto. Isang katotohanan ng ating katawan ay dapat palitan ng Diyos. Magbasa muna tayo sa talatang 40. Mayroon namang mga katawan na ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Maliwanag yan. Pumunta tayo sa 50, talatang 50. Sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Yun ang sinasabi sa banal na kasulatan kanina, papalitan ng ating katawan ng pagkamababa at itutulad sa kaluwalhatian ng katawan ni Kristo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak ng trompeta, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay. Mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Nakita mo sa pahayag, may 7 trompeta. Pagkatapos ng huling trompeta, babalik si Kristo. Maliwanag dyan, huling trompeta. Hindi muna babalik si Kristo, tsaka tutunog yung trompeta. Hindi. Nakasulat maliwanag. Sa huling pagtunog ng trompeta. Kaya't kung anumang kahirapan ng pagdaanan ng iglesia sa daigdig na to, ilang taon man yan, hintayin mo ang huling tunog ng trompeta. Maliwanag. Sapagkat 53, kinakailangan na itong may kasiraan ay mabihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan.
Nakakamanghang isipin na ang kamatayan ay may kamatayan din. At ang kamatayan ng kamatayan ay ang pagkalibing, ay ang muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang kamatayan ng kamatayan ay kapag ka ang mga namatay kay Kristo ay muling nabuhay para hindi na muling mamatay. Yan ang kamatayan ng kamatayan. Parang simpleng mathematics lang yan. Diba? Negative tsaka negative, positive. Nakakatuwang isipin na kung paano ang kamatayan ay tinalo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Kaya naman Kristiyano, pag namatay, hindi malulungkot ang mga tao. Pag namatay ang Kristiyano, mga Kristiyanong nabubuhay, nagkakantahan, parang piyesta ang lamay ng Kristiyano. Bakit? Alam natin, hindi dulo ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo, ang iyong kamandag? Alam mo ang tao kung bakit nagpapakasama sa daigdig na to? Dahil dun sa YOLO, you only live once. Kaya't habang may buhay ka pa, gawin mo lahat ng gusto mo. Unahin mo pa ang Diyos. Minsan ka lang mabubuhay, gawin mo na lahat. Oh, hindi. Kaya nagpapakasama ang tao dahil dyan. Isipin mo, minsan ka lang mabubuhay. Paano kung nabasa mo sa banal na kasulatan? Minsan ka lang mabubuhay. At dahil sa kaisa-isang buhay na yan, magsusulit ka sa Diyos. Sana dalawa ang buhay, yung isa gagamitin ko sa kasamaan at yung isa sa Diyos na. Pero isa lang ang buhay. At sa isang buhay na yan, pagsusulitan natin yan sa Diyos. Paanong sinasabing siyang nagwawala ng kanyang buhay? Alang-alang kay Kristo, siya makakahanap nito. Kahit ang Kristiyano ay may pag-asa kay Kristo, hindi takot sa kamatayan. Patayin niyo ako ngayong araw na to, bukas, pagbalik ni Kristo, muli ako mabubuhay. Ilang beses niyo akong pahirapan habang buhay ako. Sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi na ako mahihirapan. At iyan ang pananampalatayang bumuhay sa Kristyanismo sa 2,000 taon ng paghihintay kay Kristo. Ang paniniwala na mamatay na ako sa gutom, wala akong pakialam, hindi ako mapaghihiwalay ng gutom sa Diyos. Yan ang reason kaya hindi ka nawawala ng pag-asa kung bakit hindi tayo nagnanakaw, nagsisikap tayo. Bakit? Minsan lang ako mabubuhay, gagawa ako ng kasamaan. Namasa ko sa banal na kasulatan na mga magnanakaw ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Nabasa ko sa banal na kasulatan na mga gumagawa ng kasamaan, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya habang tayo nandito sa daigdig na to, dinidisiplina natin ang ating mga katawan. Nananalangin tayo sa Diyos palagi. Nagsisikap tayo sa biyaya ng Diyos mamuhay sa kabanalan. Bakit? May pag-asa tayo. May pag-asa tayo. May salita ng Diyos na nagtutuwid sa atin. May mga kapatiran tayong nagtutuwid sa atin. May disiplina ang iglesia na nagtutuwid sa atin. Bakit? Sapagkat mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kung iba-iba tayo sa Diyos, pinabayaan niya tayong magpatuloy sa kasamaan. At sa dulo na lang tayo niya sisingilin. Pero sino ang nakay Kristo? Wala na silang hatol. Hindi na sila hahatulan. Silang nakipag-isa kay Kristo. Kaya dinidisiplina na tayo ng Diyos ngayon. Kaya't pinapatnubayan na tayo ng Diyos sa lakad ngayon. Umasa ka ba may purgatorio? Walang purgatorio. Walang Kristiyanong umasa sa purgatorio.
Ang inasahan nila, itong pinag-aaralan natin. Pagbalik ni Kristo, yan ang mapalad na pag-asa. Di ba? Kaya kung isip mo, kung naghanap ng purgatorio, tignan mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na dumadalisay sa atin. Nasusulat, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Di ba? Kaya madadatnan ni Kristo, papalitan ang mga patay, muling mabubuhay. At yan ang problema ng mga taga-Tesalonika. Sabi nila, paano yung mga namatay na? Baka pag bumalik si Kristo, wala na sila. Patay na eh. Baka ano mangyayari sa kanila? At sila'y naglumihanan. Kaya sumulat si Pablo sa kanila, unang Tesalonica 4, talatang 13. Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog. Isip mo, pati mga natutulog sa simbahan, sa iglesia, problema nila. Isip yung mga patay. Di ba? Gusto kong alam ninyo anong mangyayari sa mga patay na. Upang kayo'y huwag mga lumbay. Alam mo, maraming kalumbayan ng Kristiyano dahil sa hindi niya pagkaalam. Kaya bago ka malumbay ng malumbay, alamin mo. Di ba? Bago ka magkaroon ng overthinking, alamin mo kung anong tumpak at ano ang katotohanan bago tayo malumbay. O, di ba? O, tuloy natin. Upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Paulit-ulit yung salitang pag-asa, kaya na po natin binabasa. Yung mga walang pag-asa, nalulumbay tungkol sa buhay na ito. Ituloy natin. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anong paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailanman. Kita mo? Kayo'y mga aliwan. Kaya't mga aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. O dapat pala ang sinasabi natin, hindi ganito, kapatid, tuloy ka lang. Hindi. Dapat pala ganito, kapatid, tuloy ka lang, babalik na si Kristo. Kapatid, palakas tayo sa Panginoon. Huwag ka matakot mamatay. Tapat ang pasabi. Tapat ang pasabi. Basahin natin. Ikalawang Timoteo 2. Talatang 10. Kaya't aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mabubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ang ating ikaila siya, ay kaila naman niya tayo. Diba? Binasa natin kanina. At hindi na sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Hindi kinahihiya ng Diyos na sila'y tawaging Diyos nila. Kung tayo ay hindi mga tapat, siya ay nananatiling tapat sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Alam mo, pinantunay na Kristiyano, dinadaig ng katapatan ng Diyos ang buhay natin.
Ibinabilang tayo ng Diyos na tapat sa kanyang katapatan. Tapat ang pasabi. Pastor, matagal na ako nagtitiis. Sino bang hindi nagtitiis na tao? Lahat ng tao nagtitiis. Pero ano mong kaibahan ng pagtitiis mo ngayon? Hindi kagaya nung wala ka kay Kristo. Nagtitiis ka ngayon alang-alang kay Kristo. Nung wala tayo kay Kristo, hindi ba tayo nagtiis? Nagtiis tayo. Kaya lang, hindi para kay Kristo. Ngayon, nang nagtitiis ka para kay Kristo, meron kang matatakbuhan. Meron kang maluluhuran. Meron kang pangako mapanghahawakan. Sabihin mo, Panginoon, hindi ko na ito tinitiis para sa akin. Tinitiis ko na ito para sa iyo. Tingin mo lilimit ba ang Panginoon? Hindi. Kaya nga, bumalik na tayo sa Pilipos 3 para matapos na ang mga bagay na ito. Kung ang Panginoong Jesucristo ay babalik sa atin, mga bagay na dapat nating tandaan. Dapat nating tandaan. Una, umatras tayo, Pilipos 3:2. Una, mag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Ibig sabihin ng pagtutuli, yung mga Hudyo na sa palagay nila, sila ay mamamayan ng Diyos sapagkat anak sila ni Abraham. Alam niyo ang mga aso. Huwag natin bigyan na sarili natin pakahulugan. O pumunta tayo sa 2 Pedro. 2 Pedro 2 talatang 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkakahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoong at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa una. Alam mo, pag nakita mo na ang Panginoong Jesucristo, huwag mo nang palagpasin. Marami tayong nakita ang Kristo noon na hindi totoo. Pero pag natagpuan mo ang Kristong totoo, huwag mong palagpasin dahil sa hindi yan makakagawa sa iyo ng mabuti. Magiging mas malala ka kaysa sa una. Ituloy natin. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Hindi ba mahirap dalhin kay Kristo sino? Yung taong akala niya ligtas siya. Pero hindi niya napapansin habang patagal ng patagal, palala siya ng palala. Totoo ba sa Biblia yan? Totoo sa Biblia. Kaya kapag ka nakilala mo si Kristo, manampalataya ka. Magsisi ka. Baka tayo'y sumasampalataya pero totoo, hindi tayo sumasampalataya, hindi yan makaagawa sa atin ng mabuti. Lalo pa tayo magiging malala. Ning si Judas, nang nakilala na si Kristo, kahit pa paano, mabuti-buting tao pa siya. Pero habang tumatagal, naging magnanakaw siya. At sa kahuli-hulihan, hindi na siya nakontento, pati si Kristo, binenta niya na. Palala. Talatang 22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na hugasan.
Yan ang sinabi ni Pablo rito sa Pilipos. Mag-ingat sa mga aso. Ang pagkamamamayan natin lahat sa langit, ang itinatayo ng Diyos sa atin sa walang hanggan. Tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman, huwag tayong bumalik sa kadiliman. Pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Mapapabuti tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. Kahit maraming mga bagay na dapat tanggalin sa atin, anong gusto mong tanggalin sa iyo? Yung mabuti o yung masama? Natural yung masama. Nais natin tanggalin sa atin ng Panginoon. Kaya nga tayo nagsisisi. Kaya nga hindi natatapos ang pagkatuto ng Kristiyano hanggang dumating si Kristo. Pero mga kapatid, mag-ingat sa mga aso. Makikita mo, minsan ang simbahan madami. Lahat nakaputi. Lahat mukhang maayos. Lahat masaya. Pero hindi mo na realize, later mo na realize, marami palang aso. Minsan napagtiwalaan pa natin sa gawain ng Diyos. Aso pala. Napansin mo, walang Kristiyanong hindi nagkakamali, pero yung pasama ka ng pasama at palala ka ng palala, yung bang tipong mabuti pa sana, hindi mo nakilala si Kristo, kaysa nagkaganyan ka, mas mabait ka pa nung unsaved ka. Nung tinanggap mo si Kristo, nabautismuhan ka, natuto ka ng biyaya ng Diyos, lalo ka nagsipaghusay sa paggawa ng kasalanan. Mga kapatid, ipanalangin natin ang mga kapatid natin. Ang pagkamamamayan natin nasa langit. Di ba kabugtong-to na lahat ng pinangangaral natin kanina? Binasa natin sa Hebreo. Hindi tayo yung mga nagsisipagbalik sa suka natin. Hindi tayo yung mga nagsipagbalik sa kapahamakan, kundi tayo nagpapatuloy sa pananampalataya para sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Huling talata tayo ng Hebreo. Ngayon, talatang 3. Sapagkat tayo ang pagtutuli, ito na, sabi nila mga Hudyo sila, niligtas na sila sa kautusan, nagsipagbalik sila sa kautusan, mga aso. Pero tayo ang tunay na mga Hudyo o ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos, na ang pinagmamalaki natin ay si Jesucristo at walang anumang pagtitiwala sa laman. Mag-ingat sa aso. Pangalawa, mag-ingat sa sarili. Mahirap magtiwala sa sarili. Lahat tayo pwede maging biktima. Lahat tayo pwedeng makabiktima. Gawa lang ng Diyos ang tayo ay maging mabuti at makapamuhay sa mabuti. Kaya nga ang ipinagmamalaki natin sa talatang yan, si Jesucristo. At hindi yung mga sarili natin, sapagkat wala tayong pagkakatiwala sa laman. Naglingkod tayo sa Diyos kasi marunong tayo. Nakakapanatili tayo dahil magaling tayo, hindi. Ang pagsamba natin sa Diyos ay dahil lamang sa Espiritu ng Diyos. Yan. Mag-ingat ka sa sarili mo. Mag-ingat tayo sa sarili natin. Mag-iingat ako sa sarili ko. Alala ko yung kanta, o iligtas mo ko sa sarili ko at malubos sa'yo. Sa akin ay di na ako ang mabubuhay, kundi si Kristo lang. Sabi ni Apostol Pablo, kayo bilib na bilib kayo sa sarili nyo, di lalo na ako. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipo, sino sa inyo nakasunod sa batas? Abay, ako nasunod ko ang batas. Ako ang original na Hudyo. Hudyo sa mga Hudyo. Pero pinagtiwalaan ko ba yan? Nasa pamagitan ng sarili kong lahat yan binasura ko na. Simula na natagpuan ko si Kristo.
Ay, nakalagay dyan, Filipos 3, talatang 8, oo nga at ang lahat ng mga bagay. Nasa isang chapter lang tayo. Talatang 8, oo nga at ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa pamamagitan ng kautusan. Ayoko may magsabi na matuwid ako dahil sumunod ako sa kautusan. Ang gusto ko, makita ako ng tao na kay Kristo at hindi sa mga gawa ko at hindi sa galing ko. Kundi sa katuwirang sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Ibig sabihin mo pag tayo pala nakikisama sa kahirapan ni Kristo, natutulad tayo sa kanyang kamatayan. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Talatang 12, hindi sa ako'y nagtamo na. Hindi naman naabot ko na lahat. Sabi Apostol Pablo, hindi naman sa perfect na ako. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y lalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Iniligtas ako ng Panginoong Jesus. Meron siyang gustong mangyari sa buhay ko. Iniligtas ka ng Panginoon, may gusto siyang mangyari sa buhay mo. Inabot ka ni Kristo, may gusto siyang gawin sa'yo na maaaring hindi pa natin naabot sa ngayon. At pare-parehas tayong hindi pa natin naabot at marami sa atin hindi pa nga natin siguro alam kung anong inaabot natin. Gayon pa man, magpatuloy. At wag na alisin na natin sa sarili natin na tayo'y nagpapatuloy dahil magaling tayo, at tayo marunong tayo lang inaasahan ng simbahan, kaya tayo nakakapagpatuloy. Hindi. Kung wala ang Espiritu ng Diyos, wala tayong magagawa. Kaya huwag tayong magtiwala sa sarili natin. Kaya sabi ni Pablo 13, ituloy natin, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot. Kahit si Pablo, aminado siya. Mga kapatid, hindi ko pa naabot. Marami pa akong kulang. Marami pa akong kapintasan. Marami pa akong hindi natuwid sa harapan ng Diyos. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. At tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Gaano kahirap ang mamangka sa dalawang ilog? Siguro mas mahirap pa rin ang nakaharap sa harap at nakaharap sa likod ng sabay. Maaari ang dalawang ilog ay parehas ng direksyon. At kung malaki ang paa mo, ilagay mo sa isa at saka sa isa. Pero ang nakaharap ka sa harap at nakaharap ka sa likod, paano mo gagawin yun? Kaya nga magiging doble cara kang tao. Kaya dalawa ang mukha mo. Hindi ba sa Roman mythology, si Janus, na kung saan doon pinangalan yung buwan ng January, kaya pinangalan ng mga Romano ang January kay Janus kasi dalawang mukha nun, yung isa nakaharap sa Disyembre, yung isa nakaharap sa Pebrero. Isipin mo, anong maaabot ng Kristiyano kung ang isip niya nakaharap dun
at nakaharap dito. Sana naalala niyo yung sinasabi natin kayo na sa Hebreo. Kung naalala nila yung pinanggalingan nila, babalik sila doon at hindi sila magpapatuloy. At unti-unti na nagsasarado ang pangangaral sa hapong ito. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Mga kapatid, itong panawagan ito ay hindi lang ito panawagan ng mga pastor. Panawagan ito sa bawat Kristiyano. Na may hangganan ito. Na ang bawat panawagan sa atin ay mataas na panawagan sapagkat ang ating pagkamamamayan ay sa langit at hindi sa lupa. Sa huli kong tingin, ang langit mas mataas talaga sa lupa. Kaya't ito isang mataas na pagtawag. Bakit ko nasabi na ito ay para sa ating lahat? Sapagkat sa talatang 15 sinabi, kaya nga kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon. Sabi ni Apostol Pablo, sana yung ganitong isip na meron ako, meron din tayong lahat. Na ano? Huwag na tayong humarap sa likod. Doon na tayo lahat humarap sa harap. Naisin nating tapusin ang panawagan sa atin ng Diyos. At huwag tayong magtiwala sa laman. Hindi natin matatapos ang gawain ito sa lakas lang natin. Ang commitment natin bilang tao humihina. Pero ang commitment ng Diyos hindi nagbabago. At kung sa anumang pagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Marami sa atin, hindi pa tayo kagaya ng Apostol Pablo. Na pag nag-isip tayo, nililimot natin yung nakaraan. Naharap tayo dun sa panawagan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa gusto ng Diyos. At kung meron pa sa iglesyang ito, hindi pa ganyang mag-isip, anong sabi ni Apostol Pablo? Sana, ipaalam sa inyo ng Diyos. Kita mo na, maraming umiwan sa atin. Bakit? Akala mo ba kaya ng pastor ipaunawa sa kanila yung dapat nilang maunawaan? Hindi. Ipanalangin natin, sana ipakita sa kanila ng Diyos yung nakita natin. Sana. At kung hindi pa tayo ganyan mag-isip, sana ipahayag sa atin ng Diyos na dapat tinatalikuran na natin nakaraan at humaharap na tayo sa bagong buhay natin kay Kristo. Sapagkat hindi importante kung naabot mo na ang lahat at tingin mo perfectong Kristiyano ka na. Sa sobrang perfecto mo, hindi ka na gumagalaw. Sa gera, yung hindi gumagalaw, madaling targetin ng bala. Galaw. Sabi nga ng mga social worker, galaw para hindi pumanaw. Lamang ay magsilakad tayo sa gayon ding ayos na ating inabot na. 17, mga kapatid, kayo'y makiisang tumulad sa akin. Kita mo na. Saan? Doon sa pag-iisip ni Pablo. Mga kapatid, gayahin ninyo ako sa ganyang pag-iisip, sabi ni Pablo. Magpatuloy. At hayaan natin ang pagpapatuloy, yan ang magpasakdal sa atin. Naalala ko, ako'y nasa college. Sumusulat kami sa creative writing. Ang sabi ng teacher namin, ng prof namin sa creative writing, alam mo, isa sa mga reason kung bakit maraming manunulat na hindi nakakasulat ng maayos, perfectionist.
Nakakaisang hilera ka palang nag-i-edit ka na kaagad. Sulat, edit. Sulat, edit. Anong matatapos mo? Ang gawin mo, hawakan mo ang ballpen at papel. Magsulat ka, dire-diretso. Hanggang sa maglagay ka ng point na doon ka mag-i-edit. Diba? Magandang bagay na gusto natin pulido. Pero, akala mo mapupulido mo yan sa isang aral lang? Kahit magkamali ka, magpatuloy ka. Matututunan mo yan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi naman sa inabot ko na lahat. Ito lang ang ginagawa ko, nagpapatuloy. Sabi niya, sana tumulad kayo sa akin. Tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon. Pag nakakita ka sa simbahan ng ganyan, gayahin mo. Huwag mong gayahin yung pa-backslide. Ang gayahin mo, hindi yung Kristiyanong perfecto. Ang gayahin mo yung Kristiyanong pag bumabagsak, tumatayo, nagpapatuloy. At naglilingkod sa Diyos at magsasabing, hindi ako yan, si Kristo yan. Dahil marami pa akong hindi alam, pero lumalapit ako sa Panginoon. At naninikluhod ako sa Diyos araw-araw na maawa siya sa lahat ng aking kapintasan. Pero nagpapatuloy ako. Hindi ako lumiliban sa gawain. Minsan hindi ko gustong maglingkod sa Diyos. Pero anong magagawa ko? Lilingon ba ako? Anong babalikan ko? Yung buhay na walang kakwenta-kwenta? Yung buhay na madilim? At puro kasalanan? Na walang kapayapaan? At kagaya ni David, sinabi niya sa propeta Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Ituwid nawa ako ng Panginoon ayon sa kanyang biyaya. At sabi sa kanya ng propeta, hindi ka mamamatay. Dahil nagpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon, hindi ka mamamatay. Pero aanihin mo ang consequence. Still, mabiyaya pa rin ng Diyos. Pag nakakita ka sa simbahan ng mga Kristiyanong pag bumagsak, inuuna pang magmukmok, wala kang matututunan doon. Tayo. Bakit? Akala mo tinawag ka ng Diyos dahil magaling ka? Hindi bakit pag nagkamali ka, akala mo kailangan mo mag-ipon ng galing bago ka bumalik sa gawain? Bakit ka ba tinawag ng Diyos dahil mahusay ka? Ba't kailangan mo mag-ipon ng husay para maging katanggap-tanggap ka uli kay Kristo? Lumapit ka noon sa pananampalataya, nagkamali ka sa pananampalataya, bumalik ka sa pananampalataya. Noon, sa ngayon, hanggang sa darating, si Kristo pa rin yan. Hindi siya nagbabago. Kakainam. Bakit? Verse 18. Sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila'y mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga tiyan. Sabi mo, bakit lingon ka ng lingon? Sa Ehipto. Bakit? Naalala mo, nandun yung bawang. Sabi mo, buti pa sa Ehipto, maraming pagkain. Dito sa ilang, ginugutom tayo ng Diyos. Bakit yung Diyos mo, tiyan mo? Akala mo, hindi ka kayang buhayin ng Diyos? Ang ganda, di ba? Ako nagagandahan ako . At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Alam mo, nakakahiya, pinagmamalaki mo pa. Pinangalandakan mo ba sa buong baryo, nakakahiya ka? Di ba? Ano ba ang chismis? Di ba ang chismis ay pagpaparangal sa mga nakakahiyang bagay? Di ba? Kaya nga pinagchichismisan . Kasi sizzling hot. Di ba? Kaya kita mo sa Facebook, January 2 pa lang, may nag-break na kagad na love team. Sabi ng mga tao, grabe ka naman 2025. January pa lang break na kagad si
Diba? May gumawa na kagad ng kalendaryo, buwan-buwan yan may pasabog. Diba? Ganyan ang mga tagalupa. Ikaw, boring ka kapag walang bagay na magulo at nakahihiya? No. Usad. Tignan mo mga chismoso, lagi nakatambay. Hindi umuusad. Galaw. Tayo. Gawa ng mabuti para sa Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon, di ba? At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kaya mag-ingat sa mga tagalupa. Mag-ingat sa aso, mag-ingat sa sarili, at mag-ingat sa tagalupa. Bakit? Kaaway ng krus ni Kristo. Isipin mo, ipagkakait mo si Kristo para kang si Isaw sa isang platito lang ng mani. Diba? And then verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo.